Isang mabigat mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga online viewers. Welcome to my channel, Eduardo Sasam. So narito na naman po ang inyong abang lingkod, kapatid sa Panginoon, na kung saan muling magbabahagi ng mabuting balita ng ating Panginoon. So bago tayo magpatuloy, tayo muna ay dumulog sa ating Diyos na makapangyarihan. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na banal, na may gawa ng langit at lupa, ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman, ang Diyos na karapat-dapat namin sambahin sa Espiritu at katotohanan. At minsan pa, O Diyos, kami ay humingi ng kapatawaran sa aming mga kahinaan. Patawarin mo po kami sa patuloy namin paglabag sa iyong kalooban. Linisin mo po kami, O Diyos, na maging karapat-dapat kami sa iyong banal na harapan. Loobin mo, O Diyos, na sa pamamagitan ng iyong mga salita ay mapagpala kaming lahat, lalo na, O Diyos, ang makatunghay sa bidyong ito, sa mga kapatid o sino pa mang makatunghay. Nawa, O Diyos, maging pagpapala ito sa kanyang buhay, lalo na sa aspetong espiritual. Kaya, Panginoon, inaangkin ko ngayon pa lang ang katagumpayan ng buhay na nagmula sa iyo sa pamamagitan ng aming pakikinig o pagnilay-nilay, pag-aaral tungkol sa iyong mabuting balita. Kaya, Panginoon, ipagkatiwala ko po sa iyo, inaangkin ko ang lahat ng araw na ito ay araw ng pagpapala sa bawat makapanood ng bidyong ito. Sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen at amen. Purihin natin ang Panginoon. So, ang pagbasa, mga kapatid ko sa Panginoong Hesukristo, ay ating hanguin sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 15, talata 24. Mateo 15:17-24. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumabis pa. Samantalang ako'y namatay o namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya, kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin, kumain tayo at magsaya. Sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan at sila'y nagsaya. Mga kapatid ko sa Panginoon, ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. So palakpakan natin ang Panginoon, purihin natin ang Diyos sa araw na ito. At ang aking ibabahagi, mga kapatid ko sa Panginoon, ay pamagatan ko pong itong real repentance o tunay na pagsisisi. So kung ating pag-uusapan, mga kapatid ko sa Panginoon, tungkol sa pagsisisi, ito po kung ating balikan o ayon sa Biblia, ito po ang pangunahing isinisigaw ni Juan Bautista. Ito yung pangunahin niyang ipinangaral sa panahon ng kanyang ministry. Pagsisihan at talikdan ninyo ang inyong mga kasalanan. So ang pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan ang kanyang ipinangaral upang maihanda ang puso ng tao sa pagdating ng Panginoong Hesus. Siya po ang tinagurian na tagapaghanda
sa daraanan ng Panginoon. So yun ang pangunahin niyang ipinangaral sa kanyang sa panahon ng kanyang ministry. So ito rin po mga kapatid ko sa Panginoon ang itinuturo ng ating Panginoong Hesukristo. Ito rin ang pangunahin nang magsimula ang ating Panginoong Hesukristo na mangaral, magsimula siya sa kanyang ministry. Ito rin po ang kanyang pangunahing ipinapangaral, ang pagsisisi at pagtalikod sa mga pagkakasala o kasalanan. At maging sa kanyang mga alagad, ito rin po ang kanyang inuutos na ipangaral sa pagmimisyon ng kanyang mga alagad, ng kanya itong suguin. Ito rin, no? Pagsisihan at talikdan ang mga kasalanan. So ito ngayon mga kapatid ko sa Panginoon ang ating pagbulay-bulayan, pagnilay-nilayan o pagninilayan, no? Pag-aaralan. Ito ngayon sa oras nito ang paksa nating ito, ang tunay na pagsisisi, ay meron po akong ibabahagi sa inyo na dalawang dibisyon sa parting ating paksang pag-uusapan. So, ang unang dibisyon mga kapatid ko sa Panginoon na aking ibabahagi ay ang mga ginagawa ng tunay na nagsisisi. Mga ginagawa ng tunay na nagsisisi. So, bakit tunay na pagsisisi? Dahil may hindi tunay na pagsisisi. No? Fake ang ginagawang repentance. So, ang tunay na nagsisisi mga kapatid ko sa Panginoon, ang ginagawa ay, una, ay yung nagninilay, no? Reflection o pagninilay, no? Dahil ang sabi doon sa ating tinunghayang Ebanghelyo, sa talata 17, nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. So yun mga kapatid ko sa Panginoon, napag-isip-isip ng alibughang anak na ito ang kanyang mga pagkakamali. Yung nga sinasabi, ang pagsisisi ay sa huli. So, ang tunay na nagsisisi ay yung marunong magnilay. Marunong magnilay sa kanyang sarili, kung ano ang kanyang nagagawang mga pagkakasala, kung ano ang kanyang nagagawang mga kamalian. So nalalaman niya ang kanyang mga ginagawang mga mali. So ang pagkakasala ng mga kapatid ko sa Panginoon ay ang nagagawa nito sa ating buhay ay ang kahirapan, katulad ng nangyari sa alibughang anak na ito, na kung saan nang siya ay magkasala sa kanyang ama, ang anong resulta ay dumanas siya ng kahirapan. So yan mga kapatid ko sa Panginoon, na kapag tayo'y lumayo sa Diyos na lumikha sa atin, talaga namang daranas tayo ng kahirapan, magdaranas tayo ng paghihirap sa buhay, paghikaw sa buhay. Amen po ba? So ulitin ko, ang taong nagsisisi ay marunong magnilay sa kanyang sarili, kung ano ang kanyang mga nagagawa. So yan po mga kapatid ko sa Panginoon ang unang ginagawa ng mga taong tunay na nagsisisi. Nagre-reflect o reflection, no? Nare-reflect niya ang kanyang sarili, pinagninilayan niya ang kanyang mga nagagawang mga kamalian. So yan po ang una na reflection, ang salitang pagninilay. Ang pangalawa ay resolution. Ano ba ang resolution? O pagdesisyon, no? Kasi sabi doon sa ating pagbasa sa talata 18, babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo.
So, yun, no? Pagdesisyon. So, ang bunga ng ating pagninilay ay ang magdesisyon tayo kung ano ang dapat nating gawin. No, kapag marunong kang magnilay, kapag marunong tayong magtika-tika o pagbulay-bulay sa ating mga nagagawang mga kamalian, ang kasunod nito ay marunong tayo, matututo tayong magdesisyon kung ano ang dapat nating gawin. Kaya nga ang pagdesisyon, magbalik o magdesisyon na iwanan muna ang mga bagay na nagdala sa iyong mga pagkakasala. Magdedesisyon tayo o magdedesisyon ka na iwanan mo ang mga pagkakasala mong nagagawa. So nandoon yung pagdesisyon at tinatawag nating determinasyon. Kasi kaakibat ang ating pagdesisyon, ang determinasyon. Kapag wala tayong determinasyon, yung mga ginawa nating desisyon, pag wala, di natin samahan ng determinasyon, di natin basta-basta maiwanan ang mga bagay na sanhi ng ating mga pagkakasala. So yan mga kapatid ko sa Panginoon, resolution, no? Solusyon ng ating tinatawag na nagawang mga pagkakasala, at ang dahilan nga nito ay dumadanas ng kahirapan. Talagang ang taong alipin ng pagkakasala, mga kapatid ko sa Panginoon, ay ang daranasin nito ay ang kahirapan sa buhay. Noong unang-una na po yan, ang kahirapan ng iyong kalooban, dahil hindi ka patutulugin, di ka makakatulog basta-basta ng iyong konsensya. Kinukonsensya tayo kapag tayo may nagawang mga kasalanan, no? Kapag tayo ay maraming nagawang mga paglabag, kahit na nga sa paglabag natin sa batas ng tao, ganun din na nagkakaroon tayo ng walang kapayapaan, kabalisahan ang laging nasa isipan, takot, pangangamba. So ito po yung resulta sa ating mga nagagawang mga pagkakasala. So sa sisisi natin, sa ating gagawing pagsisisi na tunay na pagsisisi, nandoon yung nagbulay-bulay tayo, reflection, no? At ang resulta nito ay resolution. Nagdedesisyon tayo na iwan ang mga bagay na kung saan nagkakasala tayo. Amen. At yun nga po, kailangan samahan ng determinasyon. Dahil kapag wala kang determinasyon, hindi mo basta-basta maiwanan ang mga bagay na nakasanayan mo nang gawin, no? Mga bagay na at patuloy tayong nagkakasala. At ang pangatlo na ginagawa ng ang taong tunay na nagsisisi ay nagbabalik loob sa Diyos, no? Ang salitang return, pagbabalik, no? Pagbalik sa Diyos Ama. Dahil ito ang pinapakita dito sa ating pagbasa, no? Sabi doon sa talata 20, at tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa, natanaw na siya ng ama, at ito'y labis na nahabag sa kanya, kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. So ang dapat gawin ay magbalik loob tayo sa Diyos, no? Sa ating amang nasa langit. Amen. So hindi lang sa isipan ang pagbalik loob sa Diyos, mga kapatid ko sa Panginoon, kundi humakbang ka, kumilos ka, huwag ka nang magpatumpik-tumpik. Gawin mo na ang nararapat gawin, no? Amen po. Kung gusto tayong magbalik na. Huwag nang pagbubukasin pa. Wala nang bukas, kundi ngayon na. Sabi nga sa awitin, ngayon na, aking kapatid.
ang panahon ng pagbabago. No? So, ito yung pangatlo, no, ng ginagawa ng mga taong tunay na nagsisisi ay nagbabalik loob. Nagbabalik loob sa Diyos Ama. Amen. So yan mga kapatid ko sa Panginoon, return, no? Ang salitang return. Ang una, ulitin ko, reflection o pagninilay. Ito yung unang ginagawa ng mga taong tunay nagsisisi. At ang pangalawa ay pagdesisyon o resolution. Nagdesisyon ka na iwan ang iyong mga pagkakasala, mga bagay na kung saan ikaw ay nagkakasala. At ang pangatlo, resulta nito ay ang pagbalik loob sa iyong Ama na nasa langit. Return, pagbabalik loob sa Diyos. Amen. So yun ang unang nakapaloob sa unang dibisyon. So doon sa pangalawang dibisyon, ang maging resulta ng tunay na pagsisisi. Amen. Ang unang dibisyon, balikan ko lang sandali, mga ginagawa ng tunay na nagsisisi. At ito nga pong reflection, resolution, at return. Yan po ang tatlong nakapaloob doon sa unang dibisyon. Ang pangalawa naman mga kapatid ko sa Panginoon, ang resulta ng tunay na pagsisisi. So maging resulta ng ating tunay na pagsisisi, sabi doon sa talata 22 hanggang 23, ngunit tinawag ng Ama ang kanyang mga alila. Madali dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya. So sa ating pagsisisi mga kapatid ko sa Panginoon, sa ating pagsisisi ng tunay, ang resulta ay ang pagbalik loob natin sa Diyos, no? Ang resulta nito ay marirestore o mananauli ang ating relasyon sa Diyos. Amen. Mananauli ang ating relasyon sa Diyos. Muli nating matanggap sa ating pagbabalik. Muli nating maibalik o maitatag ang ating sarili sa piling ng ating Amang nasa langit. Muli tayong makabangon sa ating pagkadapa, sa ating mga pagkakasala mga kapatid ko sa Panginoon. Parang nadapa yan, no? Ang iyong buhay, nadapa ka sa iyong spiritual na aspitong buhay. So muli tayong makabalik sa Panginoon, sa kanyang piling. Muling marirestore ang ating relasyon sa kanya o relasyon natin sa Diyos. So yan ang pinakamasarap na parte na kung saan kapag tayo nagsisisi, tunay na pagsisisi ang ating gagawin, ay talaga naman, no, mananauli ang ating relasyon sa Diyos. At pag alam nyo naman kapag maganda ang ating maging relasyon sa Diyos, mga biyaya at mga pagpapala ay lagi nating matatanggap. No? Amen po. At ang pangalawa, no, na resulta ng ating pagsisisi ng totoo o tunay, hindi lang para nauli ng ating relasyon o restoration, no, ng ating relasyon sa Diyos, kundi ang pangalawa ay magkaroon tayo ng kagalakan, rejoicing, no? Rejoicing, kagalakan. Dahil bakit? Nakabalik na tayo sa piling ng ating Ama. At hindi lang tayo ang magagalak, kundi ang ating Diyos Ama. Siya ang mas lalong nagagalak sa ating pagbabalik loob sa Diyos. Amen. Dahil yan ang sabi doon sa ating tinunghayang pagbasa sa talata 23 hanggang 24,
No? Sabi doon, kunin ang pinatabang guya at patayin, kumain tayo at magsaya. Talata 24, sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay, na wala ngunit nasumpungan, at sila'y nagsaya. Anong sabi, bakit namatay? Namatay dahil nga po sa nagawang pagkakasala. Ang pinutukoy doon namatay, ang kapag tayo kasi po, mga kapatid ko sa Panginoon, patuloy tayong namumuhay sa kasalanan, namatay tayo sa ating spiritual na aspeto. No, namatay ang ating spiritual na aspeto, ang ating relasyon nga sa Diyos. So yan, mga kapatid ko sa Panginoon. At sabi naman sa talata 32, ngunit dapat tayong magsaya at magalak, sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay, na wala ngunit nasumpungan. So ito yung salita ng Ama doon sa kanyang kapatid, na kung saan nagagalit, no? Kung bakit tinanggap muli ng kanyang ama, nagsisilos ang kanyang kapatid, nakakatandang kapatid. Pero ang ama, grabe ang kagalakan. So, resulta nito, mga kapatid ko sa Panginoon, ay kagalakan, no? Kagalakan ng ama, kagalakan din natin. Bakit hindi ka ba magagalak na tinanggap ka muli? Tinanggap tayo muli ng ating Diyos, na kanyang pagmamahal, grabe naman at walang hanggan ang kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Paulit-ulit man tayong nagkakasala, nandyan ang ating Diyos Ama na makapangyarihan, na kung saan handa tayong patawarin anumang oras na tayo nagsisisi sa ating mga pagkakasalang nagawa. So yun po resulta. Ang pangalawa ay rejoicing o kagalakan. At ang pangatlo, mga kapatid ko sa Panginoon, ay ang salitang kagalingan. No? Resulta ng ating pagbabalik loob o pagsisisi sa ating mga pagkakasala, sa ating mga kasalanan. No? Yung tunay na pagsisisi ay healing o kagalingan. Kagalingan sa ating sakit at karamdaman, no? Sa mga sakit natin at karamdaman, physically and spiritually. Bakit? Dahil, mga kapatid ko sa Panginoon, ang isa sa pinagmulan ng ating mga sakit at karamdaman ay ang ating mga kasalanang nagagawa. Amen. Amen po ba? Naalala niyo po ba yung babaeng pinagbabato ng mga tao noon, no? Si Magdalena ba yun, no? Naalala niyo po ba yun, na pinagbabato ng mga Hudyo? At ang sabi ng gustong batuhin pala, no? Yung gustong batuhin ng mga Hudyo dahil sa kanyang ginawang pagkakasala. So ang sala na pinukul sa kanya o pinaratang sa kanya, sa babaeng ito, ay yung nakikiapid, no? Namumuhay sa hindi mabuti. So yun, anong sabi ng Panginoon sa kanya? Dahil hindi nga siya hinusgahan, nag-alisan ang mga tao, ang mga Hudyo noong kapanahonan, nang sinabi ng Panginoon, ang siyang unang bumato ay yung walang kasalanan, no? Ang walang kasalanan, walang pagkakasala, ang siyang unang bumato sa babaeng ito. Kaya anong nangyari? Nag-alisan ang lahat at naiwan ang babaeng ito na sinasabing nagkakasala. Subalit anong ginawa? Pinatawad siya ng ating Diyos. Pinatawad siya, at ang anong sabi? Huwag ka nang magkasala. Huwag ka nang magkasala. At sa may ibang parte pa, mayroon pang gano'n na huwag ka nang magkasala dahil kapag mas higit pa ang daranasin mong karamdaman. So yan, mga kapatid ko sa Panginoon, na ang sakit at karamdaman natin, ang isang pinagmulan nito ay ang ating mga kasalanan. Di ko malimutan ang binahagi na aking
unstoppable na kumpadre Brother Robert Valdez, no? Na binahagi niya na ang isa sa pinagmulan ng ating mga karamdaman, mga sakit at karamdaman ay ating mga nagawang pagkakasala, na kung saan ang mga karamdamang ito, sakit na ito, ay hindi basta-basta makakast out mo, no? Hindi mo basta mapapalayas sa pamamagitan ng pagkakast out natin sa sinasabing in the name of Jesus Christ of Nazareth, no? Bakit? Dahil ang kailangan, ang magpapagaling sa atin ay ang pagsisisi at pagsisisi natin ng tunay, no? Dahil ang tunay na nagsisisi ay tumatalikod sa kanyang mga nagagawa ng pagkakasala, no? So ito ang resulta, ito ang biyaya na ating matatanggap kapag tayo'y nagsisisi ng tunay sa ating mga kasalanan. Ulitin ko, ang nagsisising tunay sa kanya mga kasalanan ay hindi na binabalikan ang mga kasalanan, tinatalikdan na. Amen po ba? Kaya ang maging resulta nito, ang kagalingan ng ating mga sakit at karamdaman, physically and spiritually. Pag naging malinis na ating spiritual, ang ating espiritu, ibig sabihin sa ating pagsisisi ng lubos, ng tunay, ang ating mga pagsisisi ay totoo. So nalilinis ang ating kaluluwa, ang ating espiritu. Ang kasunod na gagaling nito, okay, kaya pag nalinis nga ang ating espiritu, ito na po yung maging malinis na gagaling tayo sa spiritual na karamdaman, no? So kasunod ng kagalingan ng spiritual na karamdaman, kagalingang pisikal. Kaya unahin talaga dapat natin ang gumaling tayo sa ating karamdamang spiritual. Amen po. Kasi kapag gumaling na tayo sa ating spiritual na karamdaman, kasunod na niyan ang kagalingan ng ating pisikal. Kapag ang karamdaman mo sa pisikal, hindi ka gumaling-galing, mag-isip-isip tayo, baka mayroon pa tayong mga karamdaman sa ating kalooban. Ang ating espiritu baka tad-tad pa ng mga pagkakasala o may mga basura pa sa ating kalooban na nagdadala ng sakit at karamdaman sa ating labas, sa ating labas na pagkatao. Yun nga po ang pisikal nating katawan. Amen. So yan po mga kapatid ko sa Panginoon, pangatlo, no? Resulta ng ating tunay na pagsisisi ay ang kagalingan o healing, no? O na mga kapatid ko sa Panginoon, balikan ko lang ang mga resulta o maging resulta sa tunay na pagsisisi ay ang restoration o pananauli. Ibig sabihin, nare-restore ang ating relasyon sa Diyos na nasira, no? Sa ating tunay na pagsisisi, ang pagbabalik ng ating relasyon sa ating Diyos amang nasa langit. At ang pangalawa, ang resulta nito ay kagalakan. Unang-una, kagalakan ng amang nasa langit. Rejoicing, no? Kagalakan ng ating amang nasa langit sa ating pagbabalik loob sa Kanya. At hindi lang siya magagalak, pati tayo magkaroon din ng kagalakan dahil tinanggap muli tayo ng ating Diyos. At ang pangatlo nga po ay ang kagalingan o healing, kagalingan ng ating espiritual na karamdaman at physical na karamdaman. Amin po. So yan lang po mga kapatid ko sa Panginoon ang aking ibabahagi sa araw na ito. Ang ating paksang pinag-usapan ay tunay na pagsisisi, real repentance. Amen. At ang paksangan natin ito ay binuo ko sa dalawang dibisyon. Ang unang dibisyon ay mga ginagawa
ng tunay na nagsisisi. At bilang recap lang, no? Una, ang ginagawa ng mga tunay na nagsisisi, pagninilay o reflection. Pangalawa, pagdesisyon o resolution. Ang pangatlo, pagbalik, return, no? Pagbalik loob sa Diyos Ama. No? At ang pangalawang division, ang maging resulta ng tunay na pagsisisi. Una, restoration o pananauli. Ang pangalawa ay rejoicing o kagalakan. Ang pangatlo, healing o kagalingan. So mga kapatid ko sa Panginoon, hanggang dito na lang at tayo po ay muling manalangin sa lahat na makatunghay sa videong ito, sa online na pagbabahagi ng mabuting balita sa lahat ng mga online viewers, no? Lalo na sa aking YouTube channel, no? So nanalangin tayo, ang kinin ko sa oras na ito na lahat kayong mga makatunghay nito, makapanood nito ay pinagpala na ng Diyos, na answered prayer na kayo. Lahat ng mga sakit at karamdaman ay dinideklara ko sa gabing ito o sa araw na ito ang inyong kagalingan. Kagalingan sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman. At lahat na makapanood nito, dalangin ko na tinugon na ang inyong mga kahilingan. Answered prayer na kayo. At Lord, maraming salamat. Inaangkin ko po, Panginoon, na ang aking mga dalangin para sa aking mga viewers, online viewers, ay pinagpala na, naging matagumpay na sa kanilang mga buhay. Maraming salamat po, Yahweh Shaddai, sa iyong aming papurit pasalamat pagsamba sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at amen. Purihin ang Diyos, purihin ang Panginoon.